Yo, what's up guys? Kamusta kayo lahat mga kamashpit? Ako nga pala si Miko Mosh. Thank you very much sa pag-click at panonood ng video ko. Ako ay nagre-react, nagre-review ng mga kanta na heavy metal, metal, rock, pop rock, indie pop, nasa mainstream or underground, no? Papasok yan sa channel ko. At ngayong araw ay magre-review tayo ng bandang pangalan ay Sleep Token para iba naman ng konti. At saka, nga pala guys, yung kanta na to or yung banda na to ay na-recommend ng tropa ko na ang pangalan ay Brian. No? Shoutout sa'yo, Bri. Thank you very much sa pag-suggest nung bandang Sleep Token. Tapos namili lang ako sa Spotify ng isa sa mga kanta nila. Parang mini mo lang ako dun sa recommended songs nila dun sa Spotify. Tapos disclaimer lang guys, yun nga hindi ko sila kilala yung bandang Sleep Token. Pero nagka-interest ako kasi nga yun, medyo catchy yung name. Tapos upon researching, sila pala ay galing Britain, United Kingdom. So sila ay mga British people. English band, galing silang London. No? Ayun, ang re-reviewin kong kanta nila ay ang kantang Alkaline, no, by Sleep Token. Yun guys, hindi ko na masyadong patatagalin. Sana ma-enjoy yung video, mga kamashpit. Play ko na. Sleep Token. Alkaline. Ang creepy, no? Every once in a while something changes and she's changing me. It's too late for me now, I am altered. There is something beneath. She's not acid, no alkaline, caught between black and white. Okay, first impression sa bandang Sleep Token. Para silang R&B, no? R&B pop or pwede nating sabihin R&B na indie pop. So far, yun pa lang nakikita kung pwede nilang pasukang genre or music category. Tapos, napansin ko lang, yung message nung kanta, parang ano siya, no? Or yung lyrics nung kanta, parang sinasabi niya na merong something sa kanya na hindi niya na maibabalik. I don't know yet kung ano yun. Pero medyo nagbibuild sila ng expectation sa akin na yung song is all about something na pwedeng maging reason para mapalitan yung personality mo or pagiging tao mo or pagkatao mo. So far yun pa lang naman. Sige guys, tuloy ko ulit. Play ko na ulit. Not quite either day or night, she's perfectly misaligned. I'm caught up in her design and how it connects to mine. I see in a different light the objects of my desire. Yeah, parang pop nga siya. Let's talk about chemistry, 'cause I'm dying to melt through to the heart of the molecules, to the party. Okay, sorry. Na-judge ko siya kagad. Okay, feeling ko sila heavy metal. Medyo unpredictable sa akin yung kung paano sila gumawa ng kanta. Nice song, agad. Feeling ko gusto ko na kaagad yung bandang Sleep Token. Okay, magandang intro, no? Tapos pumasok sa parang R&B soul na verse. Tapos pumasok na yung medyo heavy riffing. Nice message. Ganda rin ng boses niya, no? Very distinctive. Kumbaga hindi siya yung common na boses. Unique na boses siya. Hindi siya yung tipo na pwede mong sabihin na narinig ko na yung boses niya sa ibang banda or ibang vocalist. Sarap sa tenga. Play ko na guys. Balik ko like 5 seconds lang naman. To the heart of the molecules, to the particles part like holy water. Anything, she's an undiscovered element, either born in hell or heaven sent.
Nice. Nice second voice. Pause ko muna guys. Ganda ng second voice, no? Rinig niyo yun? Di ko alam kung chorus na ba to, pero parang chorus na siya eh. Maganda yung pagkakalapat nung second voice nung nung vocalist. Parang siya pa rin ata yun eh. Unique yung boses niya. May tanong ako guys. Tanong ulit, no? Tingin nyo ba yung pagkakaroon ng unique na boses para sa isang banda or para sa isang artist is nakakaganda siya or nakakadagdag siya ng flavor dun sa kanta? Or ano ba siya? Or parang okay lang kahit common yung boses ko, ang importante naman is yung message and yung arrangement ng kanta eh. Or tingin nyo ba mas maganda pa rin kapag yung boses mo is unique? Kumbaga may sarili kang style, may sarili kang voice, may sarili kang diskarte, may sarili kang atake? Or tingin nyo ba mas okay na mag-stick ka dun sa meta na sure ball na magugustuhan ng maraming tao? What do you think guys? Nice. Nice nice outro. Outro ba yun? Tapos na ata yung kanta eh. Yeah, tapos na ata. Ganda ng outro nila. Hindi siya ganun kabigat. Pero I do appreciate yung difficulty kung paano nila inarrange yung chugs part dun sa dulo na part. Nice song. Sarap sa tenga pa din. Parang feeling ko yung bandang Sleep Token is papasok sila sa category na soul R&B na may pagka-heavy metal na may pagka-indie pop. I think lalo na yung vocalist, goods sa para sa akin yung uniqueness ng boses niya. Tapos drums and guitar and bass, maganda pa din. I mean, bagay pa din sa boses niya. Na parang, wait lang, hindi siya, tingin ko yung bandang to, hindi siya yung tipo na magugustuhan ng marami. Hindi dahil sa pangit kung paano sila gumawa ng kanta, pero kasi unique siya eh. Parang merong specific na group of people na meron specific taste para magustuhan yung specific unique na band. Yun, bandang Sleep Token. Baka may susunod pa to. Play ko ulit guys. Okay, tapos na siya. Ganda, sarap sa tenga, no? Sobrang smooth lang na kanta. Hindi siya yung tipo na headbang ka. Pero mapapa-jam ka like, groovy, sarap sa tenga. Okay, sakto, goods, safe, ganun. Pero siya, kumbaga pasok pa din siya sa taste ko eh. So, para sa akin lang naman okay siyang sound tripan eh. No, hindi siya yung tipo na pang mosh pit, hindi siya yung tipong pang basagan ulo, no. Hindi siya yung tipong pang basagang gitara, ganun, narak-rakan. Pero yun guys, hindi ko na masyadong patatagalin. Ulit, thank you very much sa panonood ng video na to at ng review na to. Muli, ako nga pala si Miko Mosh. Thank you. See you again guys sa next episode. Bye-bye.